Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin yun po today's video, Mayor Hani Lacuna tuluyan ng kumalas kay Yorme at lumipat na sa partido na pinakamalakas ngayon, kundi sa partido ng Lakas CMD at partido federal ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan guys, talagang wala nang atrasan to guys. Nakita na natin, di ba? Na itong si Mayor Hani Lacuna talagang babanggay na itong si Yorme. At dahil dyan, sa paglipat ng partido, dala-dala pa niya guys yung iniwang partido mismo ni Yorme. Di ba, yung Asenso Manileño, na kung saan bitbit niya yung 6 na congressman sa 6 na distrito. Lahat yun halos nanalo guys. Sa amin si Irwin Cheng yan sa District 5. Sa District 6 si Benny Abante. Sa District 3 itong si Joel Chua, at yung sa District 2 si Roland, nakalimutan ko lang pangalan, Valderrama yata yun guys. So isa lang ang hindi naiwan, yung ang naiwan itong si Ernest Junicio na talagang ngayon pa lang kay Yorme na sumusuporta. At bukod doon guys, sinama rin yung 20 councilor ng Maynila. So karamihan doon talagang sa kanila. So ibig sabihin, kung 20 ang sumama kay Mayor Hani Lacuna, ang naiwan ay 18 kasi 38 yan eh. 18 malamang kay Yorme na lahat yan. So halos pantay lang pagdating sa councilor. So talagang maging mainit na guys yung bakbakan. At siyempre, ang tanong dito, bakit lumipat itong si Hani Lacuna sa Lakas CMD na pinangahawakan nitong si Martin Romualdez? So alam naman natin guys, ang hawak niyan 300 na congressman dahil sila yung administrasyon at nasa kapangyarihan. Siyempre itong si Hani Lacuna naniniguro din dahil alam niya mapapalaban sa kay Yorme at malakas itong si Yorme. So ibig sabihin yan guys, kaya sa lumipat, kailangan niya ng malakas na makinarya. Siyempre, di ba, pag may malakas na makinarya ka, lalo na kay Speaker Romualdez, pag may mga ayuda, ibababa yan. Pagka nagbaba ng ayuda yan, mayor ang kinakausap sa mga local, di ba? Sa LGU yan. Siyempre, pagka binigay yan kay Lacuna, pogi point sa kanya yon, di ba? So, isa yun sa dahilan kaya nakita natin na lumipat siya kay Lakas CMD kay Romualdez. Dahil nga ang dating partido nila pumunta sa national ng Aksyon Demokratiko na kung saan ay president itong si Yorme. So talagang tuluyan ng pagkalasto guys. Wala nang ahurungan to. Tuloy na ang mainit na laban dyan sa Maynila. Di ba? So ibig sabihin talagang buong pwersa na ni Hani Lacuna kasama si Yul Serbo na lumipat nga dyan sa Lakas. Pero ganun pa man guys, alam naman natin kahit mapunta lahat sa kanya halos, ang bumuboto naman ay ang taong bayan, di ba? Yun ang magiging kakulangan ni Mayor Hani Lacuna. Kahit sa kanya na lahat, yung council at mga incumbent na congressman na nanalo, importante yung boto kay Yorme, di ba? Kasi nakita niya guys sa survey nakita natin napakalayo, di ba? Dito si Hani Lacuna, 74, di ba? Na vlog natin 74%. Si Hani Lacuna nasa 6 lang percent na yata guys. Malayo pa, talagang hahabol siya ng bula. Talagang malayo guys, malayo. Kaya siguro naisip niya na pwedeng tumulong sa kanya ang administrasyon, 'di ba? Imagine mo tutulungan siya ni BBM. 'Di ba? So malaking bagay 'yun para sa kanyang pangangampanya. Kasi pag nangampanya siya, alam naman natin, ang Maynila isa rin sa talagang pinag-aagawan niyan at kinikilala, 'di ba, ng mga national. Kaya nga importante rin ng Maynila, kaya siguro 'yun ang ginawa. Talagang pumesto siya kay BBM para sa pangangampanya niya. Dahil alam niya na malakas ang administrasyon.
So, ganun pa man guys, hindi susuko si Yorme. Ituloy natin. Importante yung masang Pilipino na kay Yorme. Importante yan guys. Yung suporta natin sa kanya, ako ngayon pa lang talaga, sinusuportahan ko na. Guys, wag tayong titigil. Nung panahon niya ni Erap, mas matindi ang labanan nun, di ba? Incumbent siya, tapos meron pang Fred Lim. Di ba? Isang batang Yorme ang sumabak. Pero ano nangyari guys? Nanalo si Yorme. Ngayon, noon guys, wala pang resibo si Yorme. Wala pa siyang napapatunayan dahil vice mayor pa lang siya noon. Siyempre, alam naman natin, ang decision maker at ang nakapront dyan, ang mayor talaga. Pero sa ngayon, di ba, nakita na natin na malalaking proyekto ang kanyang ginawa na hindi naman na nasundan ni Mayor Hani Lacuna at yung kapaligiran ng Maynila guys. Mukhang napabayaan din na wala ang ningning ng Maynila. Di ba? Dahil kaya Hani Lacuna, kaya ngayon ang taong bayan na. Kaya si Yorme hindi niya na matanggihan. Kahit gaano pa kalapit kaya Hani Lacuna, kahit nagkaroon man siya ng utang na loob dyan, pero nabayaran na, di ba? Hindi niya matanggihan ng taong bayan. Kasi iba yung taong bayan, iba yung sa pakipagkaibigan. Yan ang maganda kay Isko, guys. Alam nyo, yan ang maganda. Kahit kasama niya sa politiko, pag taong bayan ng kapakanan ng nangangailangan at nananawagan, tutugon at tutugon siya. Nakita natin yan, di ba? Nung pandemic pa, hindi siya nauwi sa bahay nila. Nandun siya sa Luneta guys. Tapos pag nagpapahinga, balik ng City Hall. Napakalapit lang ng bahay, di ba? Pero dahil kailangan, di ba? Pandemic, nasa taong bayan siya. Yan ang maganda guys, talagang serve the people talaga. Sa tao talaga sa sumiserbisyo, hindi sa kapwa politiko. Di ba? So, yan ang magandang prinsipyo ni Yorme na kailangan talaga nating ipaglaban, suportahan hanggang makabalik ulit ng Maynila. Kaya, kumbaga, siguro na nag-aalala na itong si Hani Lacuna dahil nakikita niya, sigurado, di ba? Kung saan siya pumupunta, dinudumog itong si Yorme, pinakakaguluhan ng masang Pilipino. Hindi lang basta pinakakaguluhan, niyayakap, di ba? Kinakamay, sinisigaw ng bumalik ka na, Isko, bumalik ka na. Kaya natitreat itong si Hani Lacuna kahit incumbent siya. So kaya guys, anong masasabi nyo dito sa paglipat ni Mayor na Hani Lacuna? Talagang gusto niyang kalabanin si Yorme, talagang binubuhos niya na guys yung kanyang buong lakas kasama yung mga konsehal at mga congressman, di ba? So mainit-init to guys, abangan nyo pa mga marami nating vlog tungkol kay Yorme Isko Moreno. Alright guys, hanggang dito lang po. Suportahan po natin, lalo na mga Iskonyan at mga hindi Iskonyan. Suportahan po natin ang ating Yorme Isko Moreno. Alright guys, God first.